Habang naririnig ang mga hangal na salita, ngumiti lang ang goblin, ngunit ang aroganteng grupo ay naghanda na, dahil alam nilang kung matatalo nila ang problemang ito, lahat ng kredito sa pagliligtas kay Loader ay mapupunta sa kanila. Nagsimulang magngit-ngit at sumigaw ang goblin, nang marinig yun, agad na tinawag ng kapitan ang lahat ng mga mamamana, iniutos na sagipin siya. Ngunit isang lalaki na nakasuot ng mabigat na baluti ang nagsabi sa kapitan na huwag nang magpasensya, dahil nakapatay na siya ng maraming goblin sa kanilang paglalakbay, ngunit ngayong pagkakataon, nais naman niyang makakuha ng kredito. Medyo nagulat ang kapitan, pero ipinaliwanag ng lalaki na nakapatay na siya ng ilang dambuhalang goblin ngunit hindi pa siya nakakapatay ng isang heroic species, kaya ngayong pagkakataon, gusto niyang makuha ang karangalan na yun. Hinugot ng kapitan ang kanyang espada at sinabi sa lalaki na siya na ang tapusin ang laban. Natuwa ang lalaki, ramdam niyang malapit nang matapos ang lahat, sinabi niya sa kapitan na maghintay lamang at panoorin kung paano niya papatayin ang goblin sa isang galaw lang. Tumakbo siya patungo sa goblin habang sumisigaw ng pangalan ng kanyang bagong atake, Intermediate Martial Arts Storm Spear. Ngunit ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ng lahat ng tao, agad na hinuli ng goblin ang lumilipad na sibat gamit ang kanyang hubad na mga kamay, ni hindi man lang natakot, at mas lumala pa dahil handa na itong ibato pabalik ang sibat sa grupo ng mga tao. Agad na sumigaw ang kapitan sa mga babae na buksan ang pananggalang na harang, dahil kung hindi, wala silang makakaligtas, ngunit kahit pa ilang patong ng depensa, nang ihagis ng goblin ang sibat, tumama ito sa kalasag na ginawa ng mga tao at binutis yun sa matinding puwersa, halos mabasag pati ang pinakamabigat na baluting ginawa ng kanilang salamangkero. Agad na iniutos ng kapitan na huwag lumapit sa ugly goblins, dahil napakalakas ng mga ito bilang heroic species, subalit naging arogante ang babaeng mamamana, sinabi niya sa kapitan na isa lang namang malaking goblin yun, at mayroon siyang pana at mga palaso na gagawa ng trabaho, kaya agad niyang inihanda ang kanyang pana mula sa loob ng harang at handa na sanang umatake. Ngunit bago pa siya makapagpakawala ng maayos na atake, biglang lumitaw sa kanyang likuran ang isa sa mga assassin goblins, palihim nitong inatake ang babae at ipinasok ang kamay nito sa kanyang dibdib. Napagtanto ng kapitan na inaatake sila ng maraming assassin goblins, agad niyang inutusan ng iba pang kasapi na patatagin ang kaniit ng goblin na ang kanilang pinuno ay mas malakas kaysa kay Lin mismo. Ngumiti lamang ang ating binatilyo, napagtanto niyang ang heroic species leader ang haligi ng maling akala ng mga ito. Sinabi ni Lin sa Gobmaniac na hulihin lamang ang kanyang mga tauhan at maaari siyang palayain, ngunit sobrang arogante ng goblin. Sinabi nitong hindi siya pakikinggan ng pinuno at ngayong oras na para patayin si Lin at sakupin ang kanyang tribo. Ngunit habang lalong nagiging hambog ang pangit na goblin na ito, biglang hinawakan ng pinuno ang kanyang ulo at ibinagsak siya sa lupa, nakita yun ng lahat at nagsimulang lumayo mula sa kanya. Sinabi ng goblin kay Lin na matapos siyang mag-upgrade, mas naging matalino siya sa maraming paraan at naiiba siya sa mga aroganteng tulad ng iba, ngunit naniniwala rin siya sa ganap na lakas. At pinaalala niya kay Lin na tinalo rin niya ang dating pinuno bago siya maging bagong leader, kaya ngayon, gusto rin niyang subukang talunin ang ating binatilyo sa isang laban. Natawa si Lin nang marinig yun, at sinabi niya sa goblin na natutuwa siyang makita ang kahangahangang paglago ng kanyang mga anak, ngunit paalala niya, siya pa rin ang pinuno ng tribo at kailangan niyang panatilihin ang kanyang posisyon. Habang sinasabi niya ito, biglang lumabas ang mga apoy mula ulo hanggang paa ni Lin, nagliliwanag siya sa isang mabangis na aura. Hinamon niya ang goblin na ulitin muli, na gusto nitong haminin siya sa isang laban, si Lin mismo.